Ngayon naman, puntahan po natin or i-discuss po natin ang tungkol sa pag-graph ng systems of linear equations into variables. So, ang kailangan lang po natin dito ay ang natutunan po natin paano pag-graph ng linear equations into variables. Examples. So, kunwari ito po, ang bawat system po dito from 1 to 5 ay igagraph po. So, sa pag-graph po dito, kailangan i-apply po natin kung paano po pag-graph ang linear equations into variables. So, unahin po natin yung number 1. So, dito hindi ko na po iniisa-isa yung step. Kasi, na-discuss ko na isa-isa ko na yon yung steps kung paano po pag-graph ang linear equation given the equation itself. So, ang binigay ko na lang po dito, pinakita ko na po yung mismong graph ng system of linear equation given sa number 1. So, sa number 1, ang mga equations na given ay y is equal to x plus 5, saka y is equal to 5x plus 5. So, ito po ay mga naka-slope-intercept form na po. Slope-intercept forms. So, ito pong una, yung y is equal to x plus 5, alam po natin na ito po yung y-intercept. At makikita po natin ito mula doon sa mismong y-axis. Kaya dito po yung point nun. Ayan. So, sa paggawa po pala ng Cartesian plane or rectangular coordinate system, sa paglalagay po natin ng mga numbers po dito, yung mga numberings po natin, mula po sa origin, pakanan, pakaliwa, or paakyat at pababa. So, dapat po magkatulad po ang intervals. So, tulad po dito sa x-axis ko po, ang interval ko po sa mga numberings dito ay tagfa 5. So, ganun din po dito sa y-axis. Ang interval po ng mga numberings po dito ay tigfa 5. Okay? So, bakit ko po pinili yung 5 or tigfa 5 na intervals? Binabagay ko lang po dito sa my y-intercept para mailapat ko na po kaagad yung y-intercept. Okay? At saka magkakaroon po ako ng graphs or ng mga lines na medyo maiksi lang. Okay? So, hindi po ganun ka konsumo sa space sa graphing po natin. Okay? So, ayun po yung isa sa purpose nun. Okay, so ito po. Ito po yung y-intercept po natin. So, pinaplot ko po dito. Ayan. Pagkatapos nun, dahil po ang slope po natin ay 1, so mula po dito, hakbang po ako ng 1. At dahil ito po ay tagpa 5, so okay lang din po yun. Since ito po ay 1 over 1, same lang din po yan sa 5 over 5. Kasi yung 5 over 5 still equal to 1. So, mula po dito, hakbang po ako ng 5 units. So, hanggang dito po yan sa 10. Tapos, stop po ako. Tatakbo po ako pa kanan. Kasi po, ito po ay positive. So, ibig sabihin nun, ang line po ay paakyat pa kanan. So, dapat ang mabuo kong line ay paakyat pa kanan. So, from this point, which is the point where the y-intercept is found, so mula po dito, aakyat po ako ng 5 units. Tapos, tatakbo po ako ng 5 units din po para 5 over 5. Alam nyo na yun, yung rise over run para sa slope po natin. So, 5 over 5 still equal to 1 po yun. Okay? So, 5 over 5. Mula dito, aakyat po ako ng 5 and then, tatakbo po ako ng 5. So, mag-stop po ako dito. Ibig sabihin, meron pong another point po dito. So, mula sa point na to, saka sa point na to, ipagkoconnect ko po gamit ang ruler. So, gagamitan po natin ng ruler para straight. Pero syempre, hindi ko ito magamit sa ngayon. Sinasabi ko lang sa inyo, nagagamitan nyo po ng ruler para po straight na straight po yung line na mabubuo po ninyo. Okay, so ito na po yun. Pinagkoconnect po ito and then extend lang po. Yung point na ito, saka yung point na ito, pinagkoconnect and then, alam nyo na yun, i-extend lang po natin para mas nakikita yung line. Tapos lalagyan po natin ng arrow. Kasi kung wala pong arrow yan, yung both ends, kung wala pong arrow, mali po yun. Hindi na po siya line, kundi line segment lang po. Okay? Tapos dito po sa pangalawang equation sa system, we have y is equal to 5x plus 5. So,
ito po, ang y-intercept din po nito ay 5. Kaya dito din po yun ilalapat. Tapos, ang slope po niya ay 5. So, bali 5 over 1. 5 over 1 ang rise over run. Ito din po ay positive, ibig sabihin paakyat, pakanan din po. Aakyat, pakanan din po yung line nito. Okay, so mula po dito sa y-intercept na 5, so dito pa rin po magsisimula. Aakyat po ng 5. Aakyat ng 5, so mula dito aakyat ng 5, so hanggang dito sa 10. So stop po dito, and then aakyat po na, tatakbo po pa kanan para makabuo po ako ng line na aakyat pa kanan. So, tatakbo po pa kanan ng isang unit. So, ibig sabihin, hindi na po hanggang dito kasi pag hanggang dito, 5 na po yun. Okay, so, mula dito, isang unit lang po. So, estimate mo lang po itong from this point up to this point or from 0 to 5, estimate mo lang po yan. Actually, nakikita din naman po yan dito. Ayan, may mga partition po yan dito or division. So, tigbo 1 po yan. Tigbo 1 po yan dito. Ayan. Okay? So, mula po dito, tatakbo po ng isang unit. So, isa. So, titigil po dito banda. So, meron po yung point dito. And then, ipagko-connect na lamang po ang mga points gamit syempre ang ruler. So, itong point na ito yung tinuturo nito. Saka yung point na to ipagko-connect and then i-extend lang po. Yan, gamit ang ruler. Then, lalagyan po ng arrows. Okay, so ito na po yung graph. Yung graph ng system of linear equations na y is equal to x plus 5 and y is equal to 5x plus 5. Tapos yung itong point po dito, itong point of intersection na ito po yung solution. Solution to the system. So, pag pinapa-identify kung ano po yung solution to the system, ibigay niyo po yung point of intersection. So, yung point of intersection, pag sinasabing point of intersection, yun po ay mayroong x coordinate at y coordinate. Kaya, papangalanan niyo po, alam niyo naman na kung paano mag-name ng point on the Cartesian plane. So, ang coordinates po nito ay 0, 5. 0 po yung x coordinate at 5 po yung y coordinate. So, yun po. So, ito po yung solution to the system of linear equations given. Okay, number 2. So, sa number 2, we have the linear equations 3x minus 3y is equal to negative 12. And the other one, we have 4x plus 6y is equal to negative 12. Okay. So, dahil hindi po ito naka slope-intercept form, pwede po nating gawin yung slope-intercept form or di kaya alamin yung x-intercept saka yung y-intercept. Di ba? Alam naman na natin yon pag kuha ng x-intercept. For example, ito. Itong equation na to, pagkuha ng x-intercept, alam na natin yun, gagawin nating 0 yung y. So, bakit kukunin yung x-intercept? So, para malaman natin kung saan siya tatama doon sa x-axis, kung saan tatama yung graph. Okay, so ito po, gagawin nating 0 yung y, ibig sabihin mawala to. So, ang maiwan na lang, x is equal to negative 12. Ibig sabihin, kung x is equal to negative 12, kung kailan ang y ay 0, ibig sabihin yung negative 12, ayun po yung x-intercept ng graph ng equation na ito. Kaya meron po tayo dito, ayan, ito po siya, negative 12. Tapos, para po sa y-intercept, bakit po dito po yung dumaan? Kasi kung isosolve po natin yung y-intercept, kung naalala nyo po, gagawin naman po nating 0 yung x. So, kung gagawin natin 0 yung x, mawawala syempre ito. 0 minus 3y na po yun. So, automatic mawala na po yung 0. Then, yung negative 3y is equal to negative 12, ayun na lang po yung maiwan. Okay, nai-imagine nyo ba yun? Okay, so negative 3y is equal to negative 12. Tapos, divide po natin both sides by negative 3. Bali, yung y is equal to positive 4. Kasi yung negative 12 divided by negative 3, that is positive 4. Kaya, yung y-intercept po ay positive 4. So, nandito po yan sa y-axis sa may positive 4. So, ito po yung y-intercept. And then, dito po makikita si x-intercept. And then, pagko-connect nyo na lamang po, ayan, tapos extend the line. Then,
lalagyan po natin ng arrow both ends. Okay? Na para po dito, sa 4x plus 6y minus 12 is equal to negative 12, brother. Ganun din, mas magandang alamin din po natin yung x and y intercepts po nito. So, para po kay x-intercept, gagawin po nating 0 yung y. So, pag ginawa natin 0 yung y, bali 6 times 0 na yun. So, 0 na po ito. So, bali 4x plus 0, still 4x. So, bali maiiwan po ay 4x is equal to negative 12. 4x is equal to negative 12. Tapos, i-divide natin by 4, bali yung x po natin is equal to negative 3. X is equal to negative 3. So, yun po yung value ng x kung kailan po yung y ay 0. So, yun po yung x-intercept. So, makikita po natin dito. Ayan. So, dahil po, ang ginawa ko po dito ay nag-interval po ako ng tagdadalawa. Ayan. Tag 2 units po ang interval ko, 2, 4, 6, gano'n. Ayan. So, bale, ang ibig sabihin po nito, yung gitna po ng negative 2 at negative 3, negative 4, ang gitna po ay negative 3. Kaya dito po banda yung point kung saan yung x-intercept. Tapos, yung y-intercept po, bakit po yan dito banda? Okay, so tingnan po natin. Kung y-intercept naman po ang isosolve po natin, alam na natin yun, yung x gagawin po natin 0. So, bali 4 times 0 po ito. So, bali 0 na po ito. Tapos, 6y is equal to negative 12 na lang po ang maiwan. Then, divide by 6, y is equal to negative 2. Kasi negative 12 divided by 6, that is negative 2. Bale, yung y-intercept po natin ay negative 2. Kaya dito po yan makikita. Ito po siya. Ayan. Tapos, connect na lang yung mga points. Itong point na to, saka yung point na to. Connect na lang. Tapos, i-extend po natin. Pag gano'n, ayan. Using, syempre, yung ruler. Okay, tapos, makikita po ninyo, ito po yung magiging point of intersection. Itong point of intersection na to, ang tawag po nito ay solution to the system. At ang point na ito ay may coordinates na negative 4, 2. Bali, itong negative 4, 2 na coordinates ng point na ito ay yun po yung solution to the system. Ang x ay negative 4, ang y ay 2. Okay, so number 3. So we have number 3. We have the system of linear equations, negative 2x plus y is equal to 3. And the other one, x plus 2y is equal to negative 5. So ganun pa din, mas magandang alamin natin yung x and y intercepts. So x-intercept po natin, gagawin po natin 0 yung y para po dito sa equation na ito. So, gagawin natin 0 yung y, baling maiwan negative 2x is equal to 3. So, divide both sides by negative 2. Bali, ang x is equal to negative 3 over 2. Negative 3 over 2, that is around negative 1 and 1 half. So, negative 1 and 1 half po yung x-intercept natin para sa equation na ito. So, negative 1 and 1 half. So, bali dito po yan banda. Kasi kung ang gitna ng negative 2 at 0 ay 1, so bali dito po banda yung 1. That is, negative 1, dito po banda. Pero yan po kasi ang x-intercept po natin dyan ay negative 1 and 1 half. Bakit po negative 1 and 1 half? Kasi yun po ay negative 3 over 2 para sa x-intercept. So, negative 3 over 2, that is, in mixed number, negative 1 and 1 half. So, bali dito po yan banda. Ayan po. So, ito po yung x-intercept. Tapos sa y-intercept naman, bali gawin natin 0 yung x, mawala po ito. Ang maiwan na lang y is equal to 3. So, ibig sabihin, ang y-intercept po natin ay 3. So, sa kalagitnaan po ng 2 at 4. So, dito po banda. And then, connect na lang yung mga points. Yung x-intercept saka yung sa y-intercept, pagko-connect na lang. And then, i-extend po natin para mahaba po yung line. Okay? Tapos, lagyan po natin ng arrows. Okay, tapos dito naman, sa x-intercept naman, alam na natin yon, gagawin po natin 0 yung y. So, pag ginawang 0 yung y, mawala po ito, ang maiwan po x is equal to negative 5. Ayun na po yung x-intercept. X is equal to negative 5. So, dito po yung banda. Ito po, negative 5 po ito. Sa gitna ng negative 4 at negative 6, ito po yung x-intercept. Na para malaman naman po yung y-intercept,
Ang gagawin naman po nating 0 ay yung x. So, gagawin nating 0 yung x. So, bali maiwan 2y is equal to negative 5. Then, divide both sides by 2. Bali, ang y po natin ay negative 5 over 2. Negative 5 over 2 and mixed numbers, that is negative 2 and 1 half. So, negative 2 and 1 half. So, bali, nandito po yung banda. Kasi yung gitna ng negative 2 at negative 4, yung gitna talaga, yun po ay negative 3. Pero ang ang y-intercept lang po natin ay negative 2 and 1 half, kaya dito po banda. Okay? Tapos, kukonect lang po yung mga points na yun na nasa x and y axis. And then, extend lang. Ayan. Ayan. So, makikita nyo dito po banda mag-i-intersect. Dito banda mag-i-intersect. So, ito po yung point na to. Ito po yung point of intersection ng dalawang lines in the system. Ito po yung solution to the system of linear equations. So, bali kung hinihingi pa po yung coordinates po nito, ito po yung magiging coordinates nun. Bakit po ganito ang coordinates rather? Actually, estimated po yan dito. Bakit po saktong parehong po silang may denominators na 5? Actually, sinusolve ko po yan ng hindi lang po sa graph, kundi may iba pa pong methods po kasi. Pero yun po ang kasunod po nating i-discuss. Okay, so dito, dahil kung sakali lang naman na hihingiin pa yung coordinates po ng point na ito, dahil nakikita nyo naman yung point of intersection po nila, hindi po talaga tumapat sa saktong whole numbers na nandito po sa Cartesian plane. So, baga, fractional po yung coordinates po ng point na ito. Okay po. So, another one, ito. In the system of linear equations, number 4, we have y is equal to 3x minus 2 and the y is equal to negative x minus 6. So, ganun pa din, mas magandang alamin po natin yung x and y intercepts. Pero dahil ito po ay naka-slope intercept form, direct na po pala tayo sa pagpa-plot ng y-intercept. Kasi meron na po tayong y-intercept. So, tulad po nito, ito po yung y-intercept, negative 2, ito po yun. And then, yung slope po ay 3. So, mula po dito, aakyat po ng 3, since that is 3 over 1. Yung rise po ay 3, yung run ay 3. Ay 1 rather. So, 3 over 1. So, mula po dito, aakyat po ng 3 units. So, mula dito, hanggang dito, that's 2 counts na po yun. And then, hanggang dito, gitna ng 0 and 2, andito po yung pang 3. Okay? Tapos mula po dito, tatakbo ng isa. Since that is 3 over 1. So, mula dito, takbo ng isa, itatapat po sa kalagitnaan ng 0 at 2. Kasi by 2 po kasi yung interval ko dito. So, kalagitnaan po nila, ayun po yung may positive 1. So, mula po dito, tatakbo po ng isa, itatapat ko po sa may gitna ng 0 at 2. So, dito po, banda. Ayan. So, itong dalawang points na to, ipagko-connect na lang, and then, i-extend na lang po yung lines. Para hahaba po yung line. Okay? Tapos, para po dito sa equation na ito, y is equal to negative x minus 6. Negative 6 po yung y-intercept. So, dito po yun. Ito po yun. Okay, ito po yung y-intercept. Tapos, yung slope ay negative 1. Ibig sabihin nun, kapag ka-negative yung slope, ang graph po ay, or ang line, ay aakyat pa kaliwa. Kaya pa ganun po yung line. Okay? Tapos, dahil ito po ay negative 1, ibig sabihin, ang rise ng graph ay 1. Ang run naman ay 1 din. So, rise over run, that's 1 over 1. Dahil negative po, so pakaliwa po tayo. Okay, so mula po sa point na ito, aakyat po ng 1. So, hanggang dito. And then, tatakbo ng 1. Hanggang dito. So, kalagitnaan. So, dito po siya banda. And then, dahil magkalapit po yung dalawang points na yun, syempre, i-extend po natin. Itong point na to, saka yung point na to, ipagdugtong po, ipagkoconnect po, pero habaan po natin. Okay?
gamit po yung ruler. Habaan po natin yung line. Ayan, ito po yung itsura ng line ng y is equal to negative x minus 6. Tapos itong point of intersection na to, ang tawag po nito ay yung solution po ng system of linear equations given. Tapos kung ipapatukoy pa, hiningi pa yung mga coordinates po nito, tingnan nyo po kung saan po tumapat sa x-axis. Ayun po yung uunahin. So that's negative 1. Tapos sa y-axis naman, that is negative 5. Ayan. Sumakto naman po siya, tumapat naman po siya dito sa bandang gitna, which is negative 5. Bandang gitna ng negative 4 at negative 6. Tapos tumapat naman po siya dito sa bandang gitna ng 0 at negative 2. Kaya negative 1 po yung x-coordinate at negative 5 naman po yung y-coordinate. So ito po yung coordinates ng point of intersection ng dalawang lines. Dalawang lines ng linear equations given in the system. Okay, one last example. Ito. So in number 5, we are given the system of linear equations 4x plus y is equal to 24 and 2x minus 3y is equal to negative 2. So dahil ito po yung naka-standard, okay, mas magaan na gagawin po natin dito ay alamin yung x and y intercepts. So para po kay x-intercept, dito sa equation na ito, gagawin po natin 0 yung y. So bali maiwan 4x is equal to 24. And then divide by 4, so magiging x is equal to 6. So bali ang x-intercept po natin sa equation na to ay 6. Ayan, so dito po banda. Kasi ang interval ko po kasi dito ay by 10. So mula po dito hanggang dito, 10 po yan. So yung 6 po, dahil ang gitna po niyan ay 5, di ba? So bandang gitna ay 5. So bali lagpasan po natin ng konti. Ayun po yung 6. So dito po banda yung 6. And then, para po sa y-intercept po, gagawin po natin 0 yung x. So automatic ang maiwan po ay y is equal to 24. So y is equal to 24, ayun na po yung y-intercept. So dito po yung banda. Ito po yun. Okay? So ito po yung sa 24 po banda ng x, ng y-axis. So ito, nandito po makikita yung y-intercept. So itong point na to at ang point na to, ipagko-connect lamang gamit ang ruler and then i-extend po yung line. Ayan, pahabaan lang po. And then lalagyan po ng arrows. Okay? Tapos, para po dito, 2x minus 3y is equal to negative 2. Naka-standard pa din po siya. So, doon po tayo sa x and y intercepts. Para po kay x-intercept, gagawin po natin 0 yung y. So, bali, negative 3 times 0, automatic 0 po ito. Ang maiwan ay 2x is equal to negative 2. And then, divide po natin kapwa by positive 2 para matanggal po ito. So, baling maiwan x is equal to negative 1. Kasi negative 2 divided by 2, that is negative 1. So, ang x-intercept po natin ay negative 1. So, dito po yung banda. Ito po yung negative 1. Ayan. Tapos, ang y-intercept, pag isusolve po natin, gagawin po natin 0 ito. So, automatic maiwan negative 3y is equal to negative 2. So, negative 3y is equal to negative 2. Divide both sides by negative 3. Bale, ang y-intercept po natin is equal to 2 over 3. 2 over 3. So, hindi po siya umabot sa 1. So, 2 over 3 po yung y-intercept po natin. So, dito po siya banda. Hindi po abot sa 1. So, lagpas po konti sa may 0. Kasi yun na nga, yung interval ko po dito ay by 10. Okay? So, ayun na po, pagkukonek na lang po natin yung, di ba, kita nyo po ito, masyadong magkalapit dito sa ginawa kong Cartesian coordinate system, masyadong magkalapit yung x and y intercepts. So, ang gagawin lang, using the ruler, pag-connect mo to, i-extend lang, habaan lang po. Ayan. Para makikita nyo din yung intersection nila. So, dito po sila banda nag-intersect. Itong point of intersection na to, ito po yung solution to the system. So, kung ipa-identify pa, papangalanan pa yung coordinates, ang coordinates po nito ay ganito po. At kung paano ko po ito na-solve, bakit po sa pareha silang may denominators na 3, at ito po, bakit po yan may numerator na 16, paano po natutukoy dito po sa graph? Actually, sinusolve ko po yan at yun po ang kasunod nating i-discuss. Okay po? So, thank you.
At susundan niyo po yung kasunod pa pong video about solving system of linear equations using the other two methods, which are the substitution and elimination methods. Okay po.